Magandang araw mga kababayan. Nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos mula sa Genesis chapter 3. At ito ay tungkol pa rin sa kwento ni Adan at ni Eva. At ang sinabi rito sa chapter 3 verse 6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, and pleasant to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it, and gave some to her husband. Makikita po natin dito, hindi ko na babasahin lahat, subalit nais ko lang i-detalye sa inyo ang tatlong kasalanan ni Adan at ni Eva. The three sins of Adam and Eve. Ang tatlong kasalanan po nila, unahin natin si Eva, ay sabi natin, these are the sin of the thoughts, sin of the words, and sin of the actions. Mga kasalanang inisip, mga kasalanang sinabi, at mga kasalanang ginawa. Yung mga kasalanang inisip, dito si Eva, nang nakita raw niya ang bunga, napakaganda, naakit si Eva. At inisip niya na kung kakain siya nito ay baka siya magiging marunong. At naisip, of course niya, yung utos ng Diyos, subalit mas naisip niya ang suggestion ng ahas. At ito pong sin of the thoughts, yung kasalanan niyang inisip, na bagamat alam niyang siya ay susuway sa utos ng Diyos, sinunod pa rin niya yung isip na pagsuway sa Diyos. At yung salita niya, sabi niya kay Satanas, pwede kami kumain ng bunga, lahat ng bunga sa garden, pero maliban sa tree of knowledge of good and evil. We can eat of the fruit from the tree that is in the, you cannot eat from the fruit of the tree that is in the middle of the garden, neither we can touch it. We must not touch it. Wala namang sinabi ang Diyos na bawal hawakan. Sinabi ng Diyos bawal kainin. Pero itong si Eva ay sa salita niya, meron na siyang nasabi na mali. Sabihin, nakita ni Satan na madali itong dayain. At kaya naman ang kinausap ni Satan ay si Eva. Kasi kung si Adan ang kausapin niya, siguro makakalusot pa si Adan, or hindi makikinig si Adan, or si Adan ay mananalo. Pero ang tinukso niya ay si Eva, kasi sabi nga ng Bible, weaker vessel, mas mahina ang babae, mas madali siyang natukso. At ang sabi rin ng Bible, bagamat nandun si Adan o kasama niya si Adan, binigyan ni Eva si Adan at kumain din si Adan. Kaya nakita po natin yung kasalanan nila, inisip, sinabi at ginawa. Si Eva, naisip niya, yung mga sinabi niya mali, at ginawa niya talaga yung pagsuway. Kaya makikita natin din si Adan, ang kasalanan niya, naisip din niya yan. Siyempre, noong bago kumain si Adan, naisip na niya na kumain si Eva. Ito ay wala sa Biblia, subalit maaari
nag-isip-isip muna si Adan bago siya kumain. Sa inyong palagay, kaagad bang kumain si Adan nung binigay ni Eva? Humaaring sinabi ni Adan, ito suggestion lang na idea. Hindi kaya sinabi ni Adan, Eva, kumain ka ng bawal at mamamatay ka, sabi ng Diyos. Ako hindi pa kumakain, pero dahil mahal kita, kakain ako. Kaya ganon. Dahil mahal kita, we both die together because I love you, I will also eat. It could be, we do not know. It means Adam stooped down for the sake of Eve. Ang ibig sabihin daw ng grace, to stoop down. Yung bang marumi mong sapatos, yuyuko ka at titingnan mo ang dumi o lilinisin mo. In a wrong way, Adam stooped down for Eve. But in a right way, Jesus Christ stooped down for us. Si Jesus Christ bumaba mula sa langit, tiningnan niya ang ating maruming sapatos. He wore our shoes. Ibig sabihin, to see our dirt, to deal with it. It means grace. Jesus Christ was gracious enough. He stooped down for the sake of us. And He dealt with the dirt of our shoes. But Adam stooped down in a wrong way, giving in to the sins of Eve. Kaya mali si Adan, ang kasalanan ni Adan sa isip, sumunod siya sa babae kay Eva. Ang kasalanan niya, sinisi niya ang Diyos. The woman that you gave me, ibig sabihin, sinisi ni Adan ang Diyos na binigyan siya ng babae, sinisi niya ang babae, at si Eva naman, ang sinisi niya ay yung ahas. Ito namang ahas, wala nang maituro na iba. Kaya makikita po natin, mayroong kasalanan, naisip, nasalita at nagawa. Yan ang kanilang kasalanan. At ang sabi ni James, sa James chapter 1, verse 14 and 15, that every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Kapag ikaw ay natukso ng iyong pita, ng desire ng iyong katawan, and when lust hath conceived, it bringeth forth sin. Kapag naisip mo yung lust, tapos ayun ay iyong, ibig sabihin sa isip pala, kasalanan na yun eh. Tapos iyong ginawa, when it is finished, it bringeth forth death. Kaya po ang kasalanan nila, hindi natin pwede sabihin, the devil made me do it. Kung ano man ang kasalanan natin, hindi din natin pwede sabihin, kaya ako makasalanan dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Bakit? Kasi if we are in the place of Adam and Eve, maybe we have done worse. Maaring mas masama pa yung ating ginawa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na kasalanan ni Adan at ni Eva kaya ako makasalanan. At hindi rin natin pwedeng sabihin na the devil made me do it. Tandaan po natin, ito ang kasalanan na nasa puso natin. Ang puso natin, it is the storehouse of our thoughts. At di yan nagmumula, sabi ni Jeremiah, the heart of man is deceitful above all things, and who can know it? Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ibig sabihin, kung ano yung bukang bibig mo, yun ay laman ng iyong dibdib. Yun ay galing sa iyong puso. Kaya sabi ni Solomon, guard your heart. Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life.
Kaya mahalaga ang ating puso, ipalinis natin sa Panginoon, ihingi natin ng tawad. Dahil po, ang puso ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi siya nakatingin sa ating panlabas, sabi niya. God does not look at the outward appearance, but He looks at the heart. Kaya naman, ang ating puso ay, ang pwede lang maglinis talaga ay ang Panginoong Kristo. His body and His blood He gave to cleanse us from our sins, to cleanse our hearts. Ano po ba ang kasalanan? What is sin? Sin is disobedience to God. The disobedience of Adam and Eve, yun, kasalanan yun. When we disobey the commands of God, we are sinning. Sin is trespassing. Kapag mayroong inilagay si God na boundary, pag ikaw ay pumasok sa boundary na yon or lumabas ka doon sa boundary, yun ay kasalanan. Trespassing. Sin is debts, utang na dapat bayaran. Kaya sabi doon, forgive us our trespasses. Sometimes ang version ay forgive us our debts. At meron daw dalawang simbahan na gusto nilang magkaisa, nag-unite sila, at nung isulat na nila yung kanilang mga statement of faith, hindi sila nagkasundo. Gusto nung isang church, forgive us our trespasses. Gusto nung isang church, forgive us our debts. Kaya naghiwalay uli sila dahil lamang doon. Pero, itong, ibig sabihin, ang kasalanan ay trespasses, ang kasalanan ay trespassing, ang kasalanan ay utang, debts. Ang kasalanan din is missing the mark. Kapag mayroong bullseye, you miss the bullseye, you miss the mark at nagkasala ka sa Diyos. At ang kasalanan is falling from the standard of God. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short. You fall short of the glory of God. So lahat tayo, sasabi natin tayo talaga ay makasalanan lahat. At ang sabi, kahit 10 utos, hindi mo masunod ang isa, nilabag mo na lahat. Kaya naman, kung itutulad natin ito sa kasalanan ng prodigal son, ang prodigal son nag-isip, tapos hiningi niya yung kayamanan niya, tapos lumaya siya, ginamit niya ang kayamanan niya sa kanyang mga bisyo. Lumayo siya sa ama. At nung siya ay nakita na niya siya ay kawawa, naisip-isip niya, I have to mabuti pa doon sa bahay ng aking ama. Mga katulong, masarap ang pagkain. Dito, kahit baboy, ayaw akong bigyan. Naisip niya. Ibig sabihin, we have the sin of the thoughts. Itong prodigal son, nag-isip din. Ibig sabihin, the way back to God, dapat maisip din natin. We should think, nakawawa tayo. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kapag naisip mong ikay kawawa sa spirito, kailangan mo ang Diyos. When you humble yourself, when you realize how poor you are, sa isip mo, then you realize your need of God, your need of Jesus Christ. Sa isip mo, magbalik ka sa Diyos. And then he said to himself, babalik ako sa aking ama. Sinabi niya. Hindi lang niya inisip, kundi sinabi niya. Kaya nga sabi ng Romans 10, if you confess, ibig sabihin mayroong confession, mayroong sinasabi. Ibig sabihin, ang way back to God is not just by thinking, believing, but confessing. Kasi ang magkasala si Adan at si Eva, they thought and they said, and then they acted.
Ganon din naman, para tayo manumbalik sa Diyos, we think of coming back to God. We say we will come back to God and we will do it. He acted. He returned. He returned to His Father. Hindi lang niya inisip, hindi lang niya sinabi, kundi bumalik talaga siya sa kanyang Ama. Ganon din naman, ang tunay na pagbabalik sa Ama, we think of it, we say it, and we return to the Father. Kaya naman, tandaan natin, ang ibig sabihin ng repentance, doon daw sa British, pag ang mga sundalo raw ay naglalakad, sabi nila, repent, tatalikod yun. Ang ibig sabihin ng repent, to return, to go, ilang degrees yan? Ilang degrees ang iyong pag-ikot? 80 degrees? 90 degrees? Kaya dapat tayong bumalik sa Panginoon. Ilang degrees? 180 degrees? Ibig sabihin, yung pagsisisi, ikaw ay, kung ito ang Diyos, ikaw ay lumalakad papalayo sa Diyos, ngayon, babalik ka, papalapit na sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng repentance. And only Jesus can restore us. Only Jesus can help us back to God. And only Jesus is the way. Sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. Without the way, there is no going. Without the truth, there is no knowing. Without the life, there is no living. Ibig sabihin, ang buhay natin sa mundo, walang kwenta kung wala si Jesus Christ. Without the truth, walang kwenta lahat ng alam natin dito sa mundo, kahit paano ang ating pinag-aralan, matalino tayo, walang kwenta lahat yan. Without the way, hindi tayo makabalik sa Ama, kasi ang way natin, ang Panginoong Kristo. Kaya naman, napakahalaga ng ating pinag-aaralan, naalaman natin na ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay kasalanan ng isip, salita at gawa. At ang paraan para manumbalik tayo sa Diyos ay isipin din natin, sabihin natin at gawin. Ibig sabihin, kung nagsisisi ka talaga sa iyong kasalanan at naniniwala sa Panginoong Sus, anumang ginagawa mo na against sa kalooban at utos at aral ng Panginoong Kristo, magsisi ka at manumbalik ka at sundin mo ngayon ang kanyang mga aral at utos. Yan ang tamang paraan, tanging paraan ng pagsisisi at tunay na paraan ng panumbalik. Iyong gawin ito taos sa puso, manumbalik ka sa ating Diyos Ama through the Lord Jesus Christ. Maraming salamat at naway bahagi mo itong katotohanan ito sa ibang mga tao upang sila may makarinig, matuto at manumbalik din sa ating Diyos Ama. Amen.